ayon po dito sa balita mula po sa News 5, dalawang big boss po ng Pogo ang inaresto ng ating mga otoridad. At hindi po pinangalanan sa balita na ito kung sino po yung dating opisyales ng nakaraang administrasyon na nagmamay-ari daw ng bahay na ito. Kaya para hindi tayo magkaroon ng problema, syempre, unahin muna natin yung balita. Ito po, pakinggan po natin mga tol. Arestado ang dalawang big boss umano ng mga Pogo sa raid kaninang umaga sa Tuba, Benguet. Isang bahay na nasa liblib na bahagi ng Tuba ang sinalakay ng mga operatiba ng Bureau of Immigration at Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Oh, BI pala, no? Shout out sa mga estudyante ko dyan sa BI. Sa PAOK, wala akong kilala dyan. Ganito lang, aral muna tayo ng bagya. Ang PAOK, ito po ay na-create sa panahon ng Aquino Administration, Presidential Anti-Organized Crime Commission. Ang pangunahing mandato po nito ay labanan ang Organized Crime Syndicate. At ngayon, itong Organized Crime Syndicate na ito mukhang very much involved sa mga scam farms. At ito naman pong Bureau of Immigration, law enforcement agency po ito na nakailalim po sa Departamento ng Hustisya, sa katarungan, sa Department of Justice. Nasa ilalim po iyan ng DOJ. Kaya naman ang pinakapangunahing mandato niyan, siguraduhin na ang lahat po ng mga alien dito po sa bansa ay nasunod po sa ating batas. Kapag may mga foreign national po rito na hindi po sumusunod sa ating batas, unang-unang katungkulan po ng BI ay siyempre tukuyin kung bakit po sila hindi nasunod sa batas. At kapag napatunayan na hindi sila sumusunod, ay sila po ay dapat arestuhin at i-deport sa kanilang mga respective countries of origin. Ganun pa man, ngayon nagsanib pwersa, syempre kasi itong mga Pogo, big boss na ito ay sinasabing Chinese national na talagang sinasabi rin na wala pong basihan para po sa pananatili nila rito sa bansa. Kaya dahil po dyan, nagresulta ito ngayon dito po sa balitang ating pinapanood. Tuloy po natin ang pakikinig dito mga tol. Dito ay nabutan ng dalawang Chinese. Isa sa kanila ang nagpakita ng working visa habang ang kasama niya ay walang naipakitang kahit anong dokumento. Oy, Emily Sipagan. Ay sa source ng News 5, konektado ang dalawa. Emily Sipagan, maraming salamat po dyan sa super sticker. Sa mga Pogo sa Tarlac at Pampanga. Habang ang bahay kung saan sila naaresto ay pag-aari umano ng isang dating mataas na opisyal ng gobyerno. Walang binanggit dito sa balita pero si Nino Barsaga malakas ang loob Anyway, publicly available naman yung live stream ni Nino Barsaga at hindi tayo magkokomento tungkol sa mga sasabihin niya. Panonoorin natin mamaya. Dalhin ang mga inaresto para sa kasunod na investigasyon. Okay? Yan po yung balita na pinagugutan nito pong live stream ni Nino Barsaga. Isang parte lamang ng live streaming kasi ang talagang topic ni Nino Barsaga rito ay ang mga DD sheets, nag-aaway-away na po sila. Pero dito kasi, sa live stream na yan ni Nino Barsaga, sinigundahan niya yung balita na yan. Kaya nga dito nagtatanong tayo, totoo kaya itong impormasyon na ito, na bahay ito ni Harry Roque? Kasi sinasabi, pinagtaguan daw po ito ng big boss ng Pogo. Nagtatanong po tayo, Harry Roque, baka pwede mo naman liwanagin sa harapan po ng publiko kung may katotohanan, ito pong binabanggit ngayon ni Nino Barsaga na ayon daw po sa kanyang informante, bahay mo daw po diyan sa Benguet ang sinasabing tinaguan ng dalawang big boss ng Pogo. Kami po ay nagtatanong at maganda naman siguro dahil maingay naman kayo ngayon sa harapan ng publiko, ipagtanggol nyo ang inyong sarili at linawin nyo po kung may katotohanan po ba o kasinungalingan ang mga madidinig po namin dito. Pakinggan at panoorin po natin si Nino Barsaga mga tol. Kagabi po, meron pong na-aresto, hindi ko mapangalanan ito po. Kagabi, may na-aresto mga kaibigan na dalawang national Chinese na na-aresto. Itong na-arestong ito, itong na-aresto po, ay sa isang bahay dyan sa area ng Cordillera Region. Okay? Sa bahay po ito
ng isang dating government official ng Duterte administration. Ito, dalawang Chinese na kasama raw sa Pogo operation ang nahuli sa bahay sa may Benguet. May info na yung bahay na pag-aari ni dating sekretary lumabas nagtatago sa mga Chinese na pinaghahanap ng mga otoridad dahil sa pagkakasangkot sa Pogo. Kinumpirma ang nag-text po sa akin, isang media personality. Kilalang reporter po itong nag-text sa akin na nagbabalita at hindi po vlogger ang nag-text sa akin. Okay? Itong nahuli daw, di umano. May nahuli daw kahapon sa area ng Benguet. Tama. Kasi itong dating sekretary ito, sa pagkakaalam ko, Harry Roque po ang may-ari ng bahay. Ito po, tinig sa akin ito ng isang... Maliwanag naman yung nadinig ninyo Hindi po sa atin nang galing yung pangalan na yan. Pero ganun pa man, ito pong live stream ni Nino Barsaga 2 hours ago, publicly available ito, Harry Roque. At sinasabi niya rito na merong siyang informante na kayo ang tinuturo. Kaya mula dyan sa Estados Unidos, na hindi ko mawari kung bakit ang laki ng galit mo sa mga Amerikano, pero ang dalas mo naman dyan sa Estados Unidos. In fact, sa pagpasok ng taon na ito, diyan ka pa nagbakasyon. Napaka-ipokrito, di ba? Kung ikaw galit sa mga Amerikano, dapat wag mo nang puntahan yung bayan nila. Ako, hindi ako pupunta sa isang tao kung ayoko sa kanya. Ganun lang naman kasimple yun, di ba? Pero mukhang hindi naman talaga totoo kasi yung galit mo. Dahil lumalabas na sa mga ginagawa mo, mukhang mahal mo ang Estados Unidos. Madalas ka dyan Ngayon nga, nandyan kayo, walang ginawa kung hindi siraan si Pangulong Bongbong Marcos. At dito ngayon, nadadrag na naman ang iyong pangalan katulad sa mga nakalipas na mga panahon. Una, na ikaw daw ay nag-hire ng executive assistant na hindi naman kwalipikado. Kasi ang tinapos ng iyong executive assistant, kung hindi tayo nagkakamali, ay hindi po applicable doon sa sinasabi mo na magiging mandato nito sa iyong opisina nung ikaw ay presidential spokesperson pa. At sa iba pang mga kontrobersiya na kinasasangkutan mo, Harry Roque, sinasabi din na ikaw daw ay abogado. Ito ay pinatunayan ng pagkor sa isang Senate inquiry sa Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality nitong si Senator Riza Ontiveros. Na ikaw daw ay abogado ng Lucky South 99. Ganun pa man, yan ay iyong pinabulaanan. O, sige, sabi mo yun Pero dito, mukhang tinuturo ka na naman ng kontrobersiya na ito na ikaw ang nagmamay-ari ng tinirhan o pinagtaguan nitong mga big boss ng Pogo. O, panoorin po natin patuloy. Ito pong si Nino Barsaga. Media personality. Kinukumpirm niya kung positive bang may bahay ba si Harry Roque sa Baguio. Ang sagot ko sa kanya, yes, confirm yan. At hindi ako nagkakamali. Doon sa isang exclusive subdivision na to, naging president si Harry Roque nung time na siya pa'y presidential spokesperson. Siya po ay doon ay naging Homeowner Association President. Yan po yung subdivision na yan, hindi po ako nagkakamali, hindi ko na po matandaan yung pangalan. Under po yan ng Ayala Land Corporation. At mayroon po dyan golf course. May golf course po dyan sa subdivision na yan. Pagitan po yan ng Tuba, Benguet at Baguio City. Yung subdivision na yan. May nahuli daw di umanong dalawang Chinese na nagtatago na pinaghahanap pa daw doon pa ng mga operatiba, doon daw nahuli sa loob daw ng bahay. Di umano. Yung umano doon daw nahuli sa bahay ni dating sekretary
Harry Roque. Yan po ang text sa akin. Now, this morning, mini-message ko si retired General dating Police Major General Gilbert Cruz. Wala pa siyang confirmation sa akin dahil hindi pa naman siya naka-online sa mga sandaling ito. Ayan po, minessage ko sa si Undersecretary Gilbert Cruz kung positive ba yung dalawang nahuli doon sa bahay ni Harry Roque. Yan po yung text sa akin ng isang ninja personality. Found in country. Hindi ko alam yung pangalan ng subdivision yun eh. Pero dumadaan ako dyan eh. Kasi minsan, pag paluwas ako ng Maynila, pag magmamarcos highway ako, manggagaling ako ng Nagilian, dyan ako dumadaan sa subdivision na yan. Hindi ko lang alam kung ano yung pangalan ng subdivision na yan. Sandali. Ano natin. Sana yung comment niya. I-verify ko nga sa tropa. Oh, Harry Roque ha. Top of the town ka na naman. Ito yung sinasabi na karma is real mga tol eh. You are trying hard na pabagsakin si Pangulong Bongbong Marcos. Sasamot-sari ninyong mga impormasyon na kasinungalingan na pinapakalat sa publiko. Pero ang lupit ng ganti sa inyo eh. At tadhana ang gumaganti sa inyo, hindi yung sinisiraan ninyo. O katulad nito, laman ka na naman ng balita, laman ka na naman ng usapan ng mga vlogger. At perhaps, hindi lang si Nino Barsaga, ako, napakarami na rin pong nag-content nito. At siguro, dapat mong linawin ito, Harry Roque. Total, yan naman lagi ang sinasabi ninyo di ba? Kasi sa inyo, mga DD sheets, baliktad eh. Kung sino yung inaakusahan, sila dapat yung nagpapaliwanag. Gawin kaya natin sa inyo yan ngayon. Kayo ngayon yung naaakusahan, kaya kayo dapat yung magpaliwanag. Total, baliktad ang mga utak ninyo eh. Again, totoo ba ito, Harry Roque? Kung wala itong katotohanan, mas maganda magsalita ka kaagad, pabulaanan mo ito, sabihin mo rin sa harapan ng publiko na hindi ka abogado ng Lucky South 99. Katulad nung sinabi mo na yan, di ba? Kasi dito, pwede mo namang sabihin, sabi nga nung mga nagko-comment dito, wag bigyan ng mali siya. Baka nagpaupa lang o nakitira lang. Ito. Yun, naka-online yung isa. Sana masagot niya. Yun. Sana masagot. Town and country. But no, hindi lang ako sure kung yan yung subdivision. Kinoment ni Daddy Arwin kanina, yung subdivision. Ay, good morning! I do not know kung verified yun. Kuya, ito bang town and country? Ito ba yung pagitan ng Tubabinggit sa Kabagyo? Yung ano yun? Town and country. Anong data? Township. Town and country. Subdivision. Country. Alam mo ba yung Hindi ko alam among di subdivision way? Di ba sa likod, di ba sa baba ng Tubabinggit, meron kang makikitang golf course? Golf course. Oo. Tubabinggit. Parang meron. Golf course ba? Oo, na-subdivision yan. Oo, parang kasi naalala ko nung kwan. Naalala ko nung pumunta kami kumuha ng bakasyon sa Kwantuba. Yeah. Pag nasa munisipyo ka ng Tubabinggit, nakikita mo yung subdivision na yan, di ba? Oo, mababa ata eh. Oo, tapos, di ba? Yeah, tama, right. Tama ka. Di ba mula sa bahay, pag ayaw mong dumaan ng Marcos Highway na matraffic, pwede kang mag-shortcut dyan mula doon sa bahay namin, di ba? Ika. Hindi ko lang sure. Pwede. Town and country ba ang pangalan na yun? Nakaling kalsada, Oo. Nabutan ko na. Kasi ang pagkakaalam ko, naging presidente dyan, Homeowner Association, si Harry Roque.
ay kwan, hindi ko lang sure. Sa kwan ata, hindi ko lang sure eh. Basta naririnig ko, taga doon siya. Yes, oo. Kasi kahapon, Okay? may information. Ito, hindi po natin sure kung ito yung pinag-uusapan nila at yung kino-comment po ninyo. At wala po tayong mali siya sa pagpapakita nito kasi binabanggit ng ating mga manonood at pinag-uusapan itong si Nino Barsaga. Pero sa internet, pagka hinanap po natin ang isa sa mga binanggit dyan ng manonood natin kanina, Pinewoods, ito po ay pag-aari ng Santa Lucia Land Incorporated. At sa nakikita natin dito, mukhang yayamanin ang lugar na ito. No? Yan, no? Sa tingin natin dito, mga tol, hindi ka magkakaroon ng bahay at lupa dito kung ikaw ay ang kayamanan mo nasa 50 million pesos lamang. Kasi syempre, bahay at lupa pa lamang sinasabi nila hindi bababa sa 20 million pesos eh. Kung gano'n ang bahay at lupa mo, dapat at least ang kayamanan mo nasa 100 milyon pataas. Again, hindi ko alam kung ito ba yung tinutukoy nila rito sa kanilang pinag-uusapan o yung sinasabi po nitong si Daddy Arwin. Sabi niya, naipalabas na sa mainstream media. Oh, kasi yung pinanood namin na balita, wala pong binanggit dito eh. O baka sa ibang balita binanggit, pasensya na at hindi ko napanood. Pero ganun pa man, umiiwas lang tayo sa mga maaaring maging legal repercussions ng mga pinagsasasabi natin. Alam niyo naman mahirap pong maging tanga na salita ka ng salita tapos kinalaunan, kaso aabutin mo. Ang karapatan natin sa malayang pamamahayag ay hindi po absolute. Dapat alam po natin kung paano sumunod sa batas. Kaya nag-iingat lang tayo. Ngayon, balik po tayo dito po sa sinasabi ni Nino Barsaga at ng kanyang kausap. Alam mo kung nabalita na dyan sa Pogo ay sa dyan sa Bumburadyo Baguio, hindi ko pa tinatawagan si Consilor Vladimir may nahuli kahapon na to kagabi, na dalawang Chinese national. At nahuli yung dalawang Chinese sa bahay ni Harry Roque Di Umano na itinatago daw. Ay, gano'n? Yeah. Patay. I-verify mo nga sa tropa, sa Bumburadyo, o sa mga kain. Tapos i-feedback mo kagad ako kung mayroon nangyaring operation. Okay. Siyempre, malalaman kagad ng local, press ng Baguio Oo, tanong ko. Pero, aware ka na naging may bahay si Harry Roque doon sa subdivision na yun. Di ba? Oo, anong tao? Kasi, Pan siya sa Santa Lucia. yes! Under na kaya na yun, di ba? Santa Lucia. O na may golf course, di ba? Oo. Iba dyan sa may asin. Yes, tama, papuntang Kasin. Diba? Yes, Tuba Benguet, ang pagitan sa Baguio. Boundary. Oo. Oo. Asin yun. Kasi nung pandemic, sumushort ka tayo dyan Malawag dyan Oo, tama. Galing ng asin road. Galing ng swimming pool. Papunta pagpa-shortcut yun. Yes, tama. I-verify mo nga kung positive ba yung nahuli kagabi. Update mo kagad ako. Sige. Sige, thank you. Yun. Okay, balikan natin yung balita. Kasi hinahanap po yung DZRH News, di ko po makita. Kasi dito sa balita ng News 5, ito lang ulitin lang po natin mga to. Arestado ang dalawang big boss umano ng mga pogo sa raid kaninang umaga sa Tuba, Benguet. Isang bahay na nasa liblib na bahagi ng Tuba ang sinalakay ng mga operatiba ng Bureau of Immigration at Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Dito ay nabutan ng dalawang Chinese. Isa sa kanila ang nagpakita ng working visa habang ang kasama niya ay walang naipakitang kahit anong dokumento. Ayon sa source ng News 5, konektado ang dalawa sa mga pogo sa Tarlac at Pampanga. Habang ang bahay kung saan sila naaresto ay pag-aari umano ng isang dating mataas na opisyal ng gobyerno. Yan konektado sa Porac at saka sa Pampanga, Tarlac, Bamban. Sino ba yung mga, ano ba yung mga impormasyon dyan? Sa Bamban,
ito po yung kung saan nadadawit ang pangalan ni itong si Mayor Alice Go na kinalauna na pag-alaman natin ayon sa NBI na Go Waping. At ito namang Porac, ito po yung location ng sinasabi na most prolific and notorious Pogo Scam Farm. At diyan sa mga lugar na yan, parehas o partikular, ito pong sa Porac nadaway o nadadawit ang pangalan nitong si Harry Roque. Sa Bamba naman, hindi may kakaila na yung mayor na yon na si Goo, parang merong din close association sa Duterte administration, partikular kay Rodrigo Duterte kasi nakapunta nga mismo ito sa bahay ni Rodrigo Duterte. Ngayon, mga tol, lilinawin lang natin. Sa mga oras na ito, wala po akong valid information. Bagamat kayo, kung napanood ninyo sa ibang mainstream media, salamat. Pero ako kasi, bilang tagapagsalita dito sa programa ko ngayon, hindi ko pwedeng i-conclude na ito ay kay Harry Roque. Kaya babase lamang po tayo sa mga pinanood natin. Una, sa balita ng News 5, hindi po pinangalanan ng subdivision nor the former official ng nakaraang administrasyon. Tapos doon sa binabanggit naman ni Nino Barsaga, siya naman po yung nagpangalan kay Harry Roque at yung subdivision na kanyang binabanggit ay hindi rin niya naman tiyak. Ngunit may mga nanonood po dito na sinasabi na yan po ay Pine Woods ng developer, syempre ang Santa Lucia Land Incorporated. Lahat yan raw information and dapat ma-verify po yan eventually. At sino po ang makakapag-verify ng impormasyon na ito? Ang ating otoridad. If ito pong ating PAOK or the Bureau of Immigration, yung kanilang joint operation na yan, na naging successful, magsalita sila rito, doon po tayo dapat maniwala. Kasi ngayon, itong mga pinapakita ko po sa inyo, again, hindi pa po ito valid. Hindi pa po ito verified information rather. Lahat po ito is raw information until such time na kumpirmahin po ito ng ating otoridad. Yun na po yung dapat nating paniwalaan. Ngunit walang masama sa nagtatanong. Sapagkat tayo po ay naghahanap ng katotohanan. Walang mali siya kung tanungin po natin si Harry Roque na kung ito po bang sinasabi sa balita at yung pagbanggit sa kanya nitong si Nino Barsaga ay may katotohanan o wala. Tiyak naman tayo na malalaman kaagad ito ni Harry Roque. Kasi ang information para pong hangin yan o tunog lamang na napakabilis makarating sa isang tao. Bagamat nasa Estados Unidos siya kasama ng mga walang hiyang didishits, tingin ko alam na alam niya ito. Kaya wag ka nang mag-atubili pa, Harry Roque. Total, meron ka namang programa sa YouTube mo at Facebook na Spokes Hour, baka naman, pwede kang magpaliwanag, Kasi nararapat lamang siguro na sabihin mo kung ano yung mga katotohanan sa likod nito dahil yan yung demand mo lagi sa kasalukuyang gobyerno. Sa pagbibintang ninyo sa ating Pangulong Bongbong Marcos na siya ay adik, ang burden ay ibinibigay ninyo kay Pangulong Bongbong Marcos na magpaliwanag at patunayan sa sambayan ng Pilipino na siya ay hindi adik. Kaya gagamitin po namin yung diskarte nyo na yan ngayon sa inyo, Harry Roque. Considering na ikaw ay binabanggit dito nitong si Nino Barsaga, baka naman yung burden na magpaliwanag ay gawin mo. Ngayon, Harry Roque, kung ayaw mong gawin sa'yo itong mga ginagawa namin ngayon, huwag mong gawin kay Pangulong Bongbong Marcos ang mga bagay na ayaw mong gawin sa'yo. Kasi ako, in particular, lahat ng mga sinasabi ko dito sa aking programa ay reaksyon ko lamang. Kung hindi nyo sinisiraan si Pangulong Bongbong Marcos, kung hindi nyo pinagkukumpara si Pangulong Bongbong Marcos sa mga Duterteng pinupuon ninyo, hindi ko matatalakay dito ang mga Duterte. Hindi rin kita matatalakay, Harry Roque. Mas gusto ko nga sana ang pag-usapan natin dito, ang mga magagandang programa ng kasalukuyang gobyerno. But unfortunately,
kahit gaano po subukan na pag-usapan ng mga magagandang programa ng ating gobyerno, kapag yun po ang topic natin, hindi po umaabot katulad ngayon ng 3,600 ang ating mga manonood. O, sabihin na natin for the views. Given yan sa aming mga vlogger. Pero, hindi rin mawawala na sa kabila ng paghahangad po namin na maraming manood sa amin, ay nakaakibat po lagi dyan ang pagtatanggol sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya sa puntong ito, Harry Roque, yung ginagamit ninyo na diskarte, ibinabalik namin sa inyo. Patunayan mo, Harry Roque, na kasinungalingan ang mga sinasabi nitong si Nino Barsaga. O, ito binabalik ko lang, Harry Roque, binabalik ko lang sa'yo. Pero alam mo naman na ang mga discarding ito ay hindi tama. Kasi isa kang abogado, ako ay isang criminologist, ikaw, meron kang karapatan na magbigay ng iyong legal na opinion sapagkat yan ang iyong profesyon. Ako bilang isang criminologist, karapatan ko naman magbigay ng aking ordinary opinion. Pero, although mataas ang pinag-aralan mo bilang isang abogado, ako naman bilang isang criminologist, hindi rin naman maikakaila na parehas po tayong nakapag-aral ng criminal law and jurisprudence. Kaya kung ang pag-uusapan po natin ay ang burden sa pagpapatunay sa akusasyon, alam na alam mo, Harry Roque, na ang dapat magpatunay sa mga akusasyon na ibinabato sa isang tao ay yung nag-aakusa at hindi po yung inaakusahan. Ngunit hindi ko mawari kung bakit sa kabila ng pagiging magaling mong abogado, binabaliktad mo lagi ang sitwasyon. Ikaw, kasama ng mga DD shit na mga walang hiyang tao, lagi ninyong ibinabato kay Pangulong Bongbong Marcos ang burden para patunayan sa harapan ng publiko na siya po ay hindi drug addict. Kaya ngayon, ginagamit ko sa iyo ngayon ito, Harry Roque. Maraming salamat sa inyo mga tol.